Sa mga pulaan, we have 23 before midnight. Almost good morning, Philippines, mga pangga. Umuwi na ba mga pangga nyo? O ano? Wala pa rin. Yung mga mister niyong pauwi galing trabaho, ipaghain ninyo. Diba? Kung teka lang, may replyan lang ako dito. Ayan. Oops, sending. Uy, binabati ko nga pala si Ninang Dr. Ninya Rodil of Dental Focus. Sabi niya, happy that you're back on air. Proud of you, anak. Hi, Ninang! I love you, I miss you. Kailan tayo magja-jogging, ha? Para ma-outrun kita. Kaya kita. Diba? Pinakakita ka Ninang mong mas fit pa sa'yo. Ayan. Ninang, maraming salamat, ha. Magpapaklini ako ng ngipin. Basta pupuntahan kita. Ano yan? Kailan mo? Basta puntahan kita, ha. Oh. Dr. Ninya Rodil of Dental Focus, ang dentista ng mga artista. Dentista ko yan. Ako ay isang artista, Diyos. Ay, nako. Ninang, baka next month na siguro. Puntahan yung Dental Focus sa Festival Mall Alabang. Oo. Hi, Pangga. Energy. Sa SM Las Piñas. Saan ba ako, Ninang? Oo. Ano yung mga branches mo, Ninang? Dadalhin ko lang ang DJs ng Energy FM. Pwede ba, Ninang? Ikaw na ang dentista namin dito. Pwede ba? Nag-reply na siya. Sabi niya, pwede. Just lang. Wala pang reply. Gumagawa ko na kwento, pauwi na si Chico Loco, di ba? Oo. Pwede ko bang, Ninang, paggawa yung ngipin ni Chico, mga matulis lahat? Pwede? Di ba? Oo. Para may kaaway, papangat-ngat ko yung kaaway ko kay Chico. Si Kuya Chico po, ipauwi na this coming May. He will be joining the team. Magiging panggana po si Kuya Chico. Pinag-iisipan ko pa kung kasya kami dito. Kasi naman oo. Ang lola mo, laki. Oo. Ang aking mapanggaha, ang aking dental care ay Dental Focus. Oo. Festival Mall Alabang. Ayan, SM Las Piñas sa SM Molino. Malapit na rin magkaroon sa Lebanon. Huwag nyo nang puntahan. Tama nga sa Pilipinas na lang kayo punta. Ha? Oo. Alabang, Festival Mall, Las Piñas, tsaka SM Molino. O yan, ha? O Jim, tsaka Sheena, tsaka Lindsay, may dentista na tayo. Dapat pumuti yung pumuti yung ngipin ni Jim para nakikita na sa kanya. Kasi naman si Jimmy, parang laging brown out May panghin si Jim, si Jimbo pala, Jimbo, si Sheena, tsaka si Lindsay. Tapos madadagang kami si Kuya Chico. Tapos kukunin din namin si James Reid. Just lang. Artista po siya. Ang dami kong gustong gawin sa buhay Ay, nako, Ninang. Hi. Ipamalitan niyo ako, ha? Basta 106.7 na ako. Oo. Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Subukan mo. Huwag mo sabihin. Subukan mo. O subukan mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Hello? 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 Mga bata, alam nyo ba? May dapat caller sa kabilang linya. Nawawala. Aba.
Matawagan niyo ako, dali. 721-2429. 721-2429. Dali, natawagan niyo na ako. 721-2429 is the number to call. 721-2429. 721-2429. 721-2429. 721-2429. 721-2429. Hello nga pala kaya ha? Marnie. Ayan. Ramilo from Papa Marquin. Si request daw. Sabi natin, why can't it be? Ate, walang request dito eh. Oo. May bayad, 20 per song. May joke. Mabati muna ako ha. Dahil mabati. Ito muna sa aking fan page. Uy, follow nyo ha. Yung aming Energy FM Manila official account. Dito ko bati ngayon. I-PM nyo dyan ha. Sabi ni Mark, hello Pangga, pa-shoutout naman ako Mark Anthony Garcia ng Barangay Kakamilingan, Norte Kamiling, Tarlac. Hello po. Maligayang pakinggan sa pamumukha nyo lahat yan. Ang sarap magpuyat kapag boses mo, Papa J. Yan. Dati mga jokes lang ang inaabangan ko sa Energy. Ngayon, nakaka-addict na dahil sa'yo. Ay, atenta ka. O, di ba? Ay, atenta ka. Ilocano yan eh. Ilocano ba yun? Si John Fernandez, sabi niya, ang sabi nito, I'm so happy to hear you na you're back on air. We missed you. Ang ganda ni Klong Klong. Sabi niya, tapos ito malupit, manang-mana sa'yo. Paano naging mana sa akin kung maganda, ano? Maganda din ako, gano'n. O di, thank you. May caller na? Hello? Hello po. Hi. Hi po. Huwag mong sabihin ka, sabihin mo, ha? Po? O, di ba? Wala maitulong, ha? Huwag mong sabihin, radyo, sabihin mo, ha? Energy, dali mo, uy! Ay, Energy! Energy FM! Wala maitulong, ha? Huwag mong sabihin, radyo, sabihin mo, ha? Energy FM! Wala lang FM, Energy lang. Ay, Energy! Sino to? An Angel po. Oh, Angel. Ang daming kanta na kapangalan sa Angel, no? Po? Okay naman, okay ka? Opo. Sabi ko, ang daming kanta na kapangalan sa Angel. Ay, hindi ko po alam eh. Wala kang alam na kantang may Angel sa title? Wala po. Hindi mo alam yung love is one big body when you're still young, but who's gonna be back when it's all done? So good when you live it with a pure fun. Don't be a fool, son. But the long run. Looking back, shorty, always a mention. Seven her, giving her much attention. She was there to my incarceration. I wanna set the nation, appreciation. You're my angel, you're my darling. Yan. Oo. Thank you, pa. Halos tapusin ka bago ka mag-react, no? Yun alam ko, Angel eh. Ba't ka napatawag? May kikwento lang po ako. Ano, magkwento ka na. Ano po kasi, may 5 years na akong boyfriend. Okay. Tapos, bali, 5 times na rin po siyang nagkababae po. Oh, di at least consistent. Yearly. Ang tawag dyan ay annually, oh. Ngayon? Tapos po, every babae niya po, pag siguro sawa na siya doon, bumabalik po siya sa akin, pero tinatanggap ko pa rin po. O, di kasalanan mo din. Kasi po, ganun talaga. Ba't nagreklamo ka? Ginugusto mo pala. Kasi po wala naman po daw nangyayari doon sa iba. Parang fling-fling lang tapos tas text-text lang sa okay lang. Yung last na naging girlfriend niya, sabi nung best friend niyang lalaki, meron daw pong nangyari sa kanila. Tataka ka pa sa palagay mo sa 5 ginawa niya. Text lang naman po yung kasi, sa 5 years kasi po na. Kahit na. 2 years kasi kaming LDR. Kahit na, the fact na nagloloko siya ate,
Counted yon. May nangyari o wala? Ganun. It falls under the same intention. Naglolo ko siya. Nagreklamo ka, ginugusto mo pala. Eh, mahal ko eh. Eh, huwag ka magreklamo. So, okay lang na ganun, tas kami. Tanongin mo sarili mo, okay lang ba sa'yo? Hindi. O pala, ba't makipag-hiwalay ka? Makipag-hiwalay ka, o yun pala yun? Eh, ngayon naman, umabot naman ng ilang buwan na wala na. Kahit na, ikaw alam mo, tanga ka din. Magreklamo ka, ginugusto-gusto mo yan eh. Hindi ko rin alam. Nakipag-hiwalay ka na dyan. Ngayon na? Gusto mo later? Later. Makipag-hiwalay ka na dyan. Ngayon? Malamang. Seryoso? Malamang. La, Makipag-hiwalay ka na. hindi ko nga alam paano ko sisimulan eh. Makipag-hiwalay ka lang. Sabi mo, ayaw mo na. Break na tayo. Tapos kinabukasan, okay ulit. O, di ko yung tanga doon pag ganun. Hirap na. Alam mo, ginusto mo yan. Hindi ka pwedeng humingi ng advice o kaya magreklamo kasi ginusto mo yan. Inintindi ko naman kasi. Eh pala, ba't nagreklamo ka? Inintindi mo pala. Eh, hindi ko rin siya maintindihan. Tanga, ikaw hindi maintindihan, Bobo. Tinatawag ko naman ng Boplox, kayo, kapag ganyan, huwag kayo magreklamo pag ginusto ninyo. Ginusto mo eh. Di ba? O, ba't nagreklamo ka? Kasi masakit. Lasing ka ba ngayon? Medyo po. Panda, please. Oy, Panda. Next time tanongin mo ako lasing o hindi, ha? Yan, binabaan ko na po. Hindi pwede nakainom dito. Di ba? You know, if I talk to a certain caller, I want every lesson na pag-uusapan natin ma-retain sa utak mo. Kung lasing ka, ano may iiwan sa'yo? Nagagagawan tayo? Huwag niyo akong tawagan kung nakainom kayo. Kasi baka mamaya kunin niyo akong pulutan. Gawin niyo akong finger foods. Eh, ma-enjoy ko pa yan. Ayoko nga. Di ba, sira ulo talaga. Sorry mga kaibigan, mga pangga. Ayoko nang kausap na nakainom. Alright? Tawag kapag hindi ka nakainom. But don't dial my number if you're drunk. Kasi mag-aaway tayo. Sabay yung tubo ko, papaluin ko sarili ko. Call the number, dali na. Over at 721-2429. O ito, top 5 lessons ni Pangga. Ayan, calling all the students, nalalapit na pagkatapos ng klase. Balikan ninyo ang lessons na inyong matutunan sa inyong schools. Ayan, pwedeng about life, about love, or anything. Basta learning experience. I-like ang Energy FM Manila official Facebook page. I-share ang top 5 lessons ni Pangga. Post ilagay. Ayan, sa caption ng top 5 lessons na natutunan sa school at include ang top 5 lessons si Pangga. Join now and have a chance to win premium items mula sa aming istasyon. Alright, ang 106.7 Energy FM. Deadline of submission of entries ay on March 31. For more details, puntahan nyo ang aming official Facebook page. Patuloy tumutok sa aming istasyon 106.7 Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, subukan mo. Huwag mong sabihin, subukan mo. Ha? Nangigigil ako sa'yo, ha? Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo, energy, yan. Pagkabantaan ko kayo. Ha? Subukan mo, ha? Nangigigil ako sa'yo, ha? Naku, talaga, pag ako, naku. Ayan. Bakit ba ako hinahir-hire na kumpanyang ito, di ba? May pagkasira ulo ako.
Nakaantabi pa ng mga boss ko. Hi, Sir J. Mambek. Mambek, maligayang pakikinig po. Kamusta? Ayan. Yung binigay niyo pong noodles pa para sa anak ko, kinain ko po. O yung boss namin, si Mambek, nagpunta rito, binigyan niya ako ng noodles. Oo. Tapos sabi niya, this is for your daughter. Pag alis niya, gutom na ako. Ayun, tinimplahan ko nga. Yun, sama masarap naman kasi may gulay. Oh. Binigyan din ako ng dried mushroom. Ang sarap. Oo, dried mushroom. Saan nakakabili yung dried mushroom na yan? Oo. Gusto ko ng mushroom. Hindi ba parang ang ganda ng shape niya? Mahabang round yung dulo. Diba? Cute-cute kaya ng mushroom. Kaya ba gusto nyo kainin yung mushroom ko? Dali, kainin niyo yung mushroom. Yung dried. Kaya. Hello? Hello? Hi, Papa Jay. Kumakareak-reak ka ng ano ba yan, ha? Narinig kita. Sabi mo, ano ba yan? Gumanong ka. Sino to? Hindi, kasi narinig ko yung mushroom. Ano ba yan? O, tinan mo, naswa ng utak mo. Di naman. Napakalaswa ng utak mo. Ya, Kadiri! Sino po ito? Ay, grabe. Kadiri ka agad. Sino to? Po? Sino po ito? Si Ellie po. Si Ellie. Apo. Ayan. Next time, Pendaflex, ipa-spell mo yung pangalan nila, ha? Huwag yung sulat ka ng sulat, ha? O, anak lang ito, L. Bakit? Ano spell ng pangalan mo? Pwede L, pwede Ellie. Ayaw ko ng L lang kasi iba yung hulugan sa amin ng L. Ay, gano'n. Ikaw na yun ang malastuwa. Ang hulugan ng L ay Libya. Yan, Libya. Ikaw ngayon ang malastuwa. O kaya binibigyan mo ng kahulugan. Libing. Grabe. O kaya libro. Namiss kita, Papa J. O kaya namiss kita. Maraming salamat po. Thank you very much. Namiss niyo ako, no? Salamat kasi bumalik ka. O siyempre, wala akong trabaho. Oo naman. Salamat kasi bumalik ka. Oh, you're welcome po. Grabe. You're welcome, Quezon City. Ayan. Si Ellie ay napatawag kasi may problema sa boyfriend. Ilan taong ka na? 35 po. 35 ka na. 35. Hello. Yes. 35. Ulit talaga. Ulitin ko, Yes. 35. Yes. Pendaflex, ha? Nakakailan ka na. Sasampalin na kita ng kamagong. Bakit? Ano yung nalagay niya? Nakalagay 87. Ay, grabe. Ganon. Hindi naman ako ganon ka, pa. Sige. You are in the US right now? Yes. Okay. What part of US are you from? New Jersey. New Jersey. Malapit ka sa Old Jersey. Yes. Ang kukorni ng mga jokes dito, Corny nga. O sige, ba't ka napatawag, Ellie? Pero nakakatawa. Ayun nga, tungkol sa boyfriend ko na nandyan ngayon sa Pilipinas. We're having a long distance relationship. Okay. For about 2 years now. 2 years? 2 Really? years. 2 years now? Like, oh my God, really? Yes. Yeah. Ewan ko kung matatawag ko itong problema, pero, kung minsan,
okay naman kami, kung minsan hindi. Kasi nga, I think, Nagkita na ba kayo ng personal niyan? magkakaroon ng oras. Oo naman. Umuwi ako dyan every 6 months or sometimes every 3 months or every 6 months. Okay. Nandun ako. So you are here 3 to 4 times a year? Yes. More than likely. Bakit ang yaman mo sa pamasahe? Hindi kasi nga, I work with the airline. Okay. I'm on the airline I'm on the airline industry. So, you have, you have free tickets. Englishin ko na rin. Nabubusit na ako eh. You have free tickets. You can just get on a plane and just come home almost any time that you want, right? Yeah. All right. Yes. With my schedule, permits. Okay. So, what is your problem? Namudugo ilong ko. Come on, tell me. Hindi kasi nga, yan, I will tell you. Ito kasi ganito kasi, Okay. minsan okay naman, minsan hindi. Kasi I think sa oras, between there and here, Okay. and hindi nagtutugma yung oras namin. Minsan tumatawag siya, minsan hindi. Tapos, ako naman ako na yun, ina-adjust ko na yung schedule ko para lang ma-meet yung time difference namin. Eh, siya, parang hindi siya nag-effort na, okay, hindi man lang niya tanongin sa akin na, may trabaho ka ba ngayon? Off mo ba ngayon? May oras ka ba? Ganon. Ako lang yun yung palaging nagre-reach out sa kanya. Okay. Tapos, yun, hindi naman siya nag-give reason why he is not reaching out to me. Parang hindi siya nag-effort ba na Ano bang work niya? lagi daw siyang pagod, ganon. Ano bang work niya? Farming. Nagpa-farm siya. Oh, Farmer. Hindi pala madali yung work niya eh. Kaya nga, naiintindihan ko naman siya kung lagi siyang lagi, kaya lang he's at the farm during the day, pero at night, alam nga naman nandun pa rin siya sa Yeah, if I'm a farmer, I wouldn't be in the farm in the entire day, but at night, I am sure I'll be resting. I can totally agree with that. I totally understand that. Kaya lang ba, during the night, tapos during the day namin dito, adjusted na yung schedule ko kasi alam ko na wala na siya sa farm during that time. So I adjusted my schedule just to, have may oras kami sa isa't isa. Hindi siya nag-reach out. Parang wala siyang effort. Okay. Ibig sabihin nito, pag hindi siya nag-reach out, you can actually reach out. And he'll get the call, right? I can, yeah. I texted him, I called him, pero hindi siya ma-reach talaga. Kailan ito nangyari? Magre-reply na lang siya the next day. Bakit daw siya? Tapos wala pang reason or explanation. Wait lang. Bakit daw hindi Bakit daw hindi siya according to him, bakit daw hindi siya nakasagot the night before? Wala nga. Did you ask? I asked him, tapos sabi niya, napainom, kanon. Yun lang, napainom lang. Okay. How many times na nangyari ito? That was, I can't, hindi ko na kung ilang times na nang ginagawa ito. Okay. Well, yeah, it's been a while like this. But hindi ko na lang. Parang okay. I've been on a positive side na lang na okay.
siguro kailangan mo lang ng time for yourself, time with your friends. It's okay. Ganun na lang ang reaction ko. Okay, ganito na. Kung ikaw masusunod, Ellie, how many times do you want to talk with him in a week? Kailangan sa akin every day. Every day, which is not a bad. We agreed before. Yeah, we agreed naman. We agreed naman before na we have to talk every day. Okay. No matter what. No matter what. But you understand. Yeah, but I don't. Na na may mga pagkakataon na, kasi alam mo, ako lumaki akong probinsya, Laking probinsya ako, so alam ko ang buhay ng mag-asaka. At I used to be a farmer. Oo naman, alam ko rin yun. I know how it feels to be in the farm the entire day, and the only escape you have is, have a bottle or two with your friends. Yes, I know. So, baka kasi maramdaman niya na even yung ganong diversyon ay inaayawan mo. Kasi pag taga-probinsya ka, maintindihan mo yan eh. I understand that na kailangan niyang he had to have time with his friends, or he had to have time for himself to relax after the long day at farm. Okay. I know, I completely understand how it feels to be at the farm, that hot na yung paano kahirap nakabilad sa araw, ganon. But yun lang, parang wala siyang effort na tanungin man lang ako, how's my day, or how are you up there, are you may problema ka pa dyan, o kailangan makakausap or something like that. Alam mo yun? Kasi What's your question, Ellie? Hello? Ewan ko kung ano ba talaga ang nararamdam. Ewan ko, I don't know. I know hindi ka siya. I know you won't be able to answer completely kasi kasi hindi ko alam kung ba, seryoso ba siya, mahal niya ba ako, ewan ko. So, dahil hindi ka niya nakakausap every time na gusto mo siya kausapin, the first default, or the default that you have is, mahal ka ba niya? That's the question that you have. Yeah. Parang unfair naman yun. Parang may pinagdaanan, I am with you. I completely agree with you when you say na baka nga hindi niya iniisip na you will be hurt, maapektuhan ka. Tama ka naman doon. Pero pag lahat tayo na lahat tayo na may karelasyon, pag ang default natin ay magtanong tayo palagi kung kapag halimbawa hindi ka na-reply, hindi na nasagot tawag mo, ang laging tanong natin kung mahal ka o hindi, you disregard all the efforts and good deeds na nagawa sa'yo ng partner mo. Ganon kasi implication nun. Hindi, I do recognize or acknowledge kung yung mga ginagawa niya, pero kasi pag nandyan ako, hindi siya talaga, as nagsasama kami, we're on the same roof talaga, as in, hindi siya umuwi sa kanila every time na nandyan ako. Kasi naman, I totally acknowledge what he does. Okay. Nandyan ako. Pero if I'm back here, it's totally different na. Kasi nga parang sige, ganda na. Parang direct example tayo. Direct example. Kailan kayo nag-usap? About
4 days ago kasi umuwi ako na Hawaii kasi Okay. my family is at Hawaii. Umuwi ako dun sa Hawaii to para lang maliwaliw lang kasi we're having this having Maganda. this difficult times. I will call it difficult times. Tapos nung yun nga, umuwi ako doon, hindi na siya. Sinabi ko naman sa kanya na umuwi ako doon sa Hawaii to just my family. Okay. Tapos, yun na, hindi na siya Baka nagtampo ka na. Siyempre gusto niya siya ang puntahan mo. Gano'n. Kasi request din ng family ko na pumunta ako kasi Hindi baka nagtampo kasi ganito alright. Okay. Mrs. Me too. Nahihirap na kausapin ka. Hindi kasi may delay eh. May delay. May delay. Oo nga, may delay. So, nagre-react na ako, hindi ka pa makasagot. But anyways, we cannot blame the phone line. Ganito alright, now that you're telling a different angle na, baka kasi nagtatampo yung jowa mo. Kasi nga, alam niya na you have you can go to for a vacation. Siguro inaasahan niya that you come home here sa Philippines and yet you went somewhere else. Hindi naman kita masisi kasi family mo ay nasa Hawaii. Did you try to explain to him? At kapag nagtatampo siya, did you do anything to appease him? Before I went there, kasi 4 days before I went there, sinabi ko na sa kanya, kasi nga, hindi kauwi ko lang dyan a month ago lang kasi, so, I thought na he can understand that, na okay, I was just there for a month, so I think I may have time to go to my family this time before go back there again. Okay. So, but no, he didn't even ask, or I didn't ask kung anong pinagtatampuhan niya kasi hindi pa kami nag-uusap since dapat magtanong ka kasi baka may dahilan din. Pero then hindi rin naman siya nagsasabi na tatampo. Wala naman siya nasasabi. Look, you've been together for a very long time now. Kung nagtatampo yung jowa mo, you should be able to feel kung bakit. Kasi pag hindi mo naramdaman kung anong kinakatampo niya at magmamaang-maangang ka, manhid ka. At higit sa lahat, baka hindi kayo close talaga. Ewan ko. Okay naman kami. Pag nandiyan ako, very, very close naman kami. Pwede wala palang problema. Hindi nga. Ibig sabihin, ganyan lang talaga siya bilang tao. Kaya lang, pag nandito nga lang ako, ganun. Yun lang. Alright, ganyan na. Ellie, I'm really having a hard time trying to have this conversation kasi may delay tayo eh. I will just ask you to send out a message para sa iyong jowa. Okay. Ayun, sana mag-reach out ka naman. Tanungin mo naman kung ano ang situation ko dito. Kasi alam mo naman, mag-isa lang ako dito. I'm away from my family and especially I'm away from you. And alam mo na ikaw lang yung inaasahan kong makakausap, mapagsasabihan ko ng mga problema ko or mga situation what I went through from work, ganon. Kasi hindi ako palabas dito pag walang work, nandito lang ako, ganon. I really maybe I'm just asking for your concerns or your attention sa akin. But alam mo, mahal kita. Ikaw lang talaga yung nasa puso ko, isip ko. I love you so much. Very, very much. Alam mo yan. Ayun, I love you, mahal. Sana bigyan mo naman ng oras ako. Yun lang yung oras mo lang kailangan ko to
communicate with me. Yun lang. Please, thank you. Okay na? Yes. Okay na. Alright, thank you for calling, Ellie. Maraming salamat. Salamat, Papa Jay. Thank you very much. Bye-bye. Sana makikita-kita when I get back. Yeah, come visit me in the station, ha? Okay, I will. Thanks. Alright, thank you very much for calling the show. Bye-bye. Sumakit ulo ko sa delay, promise. Ang hirap makipag-usap pag may delay. Oo. Pag delay talaga mahirap. Kaya jowa mo magka-delay, hirap eh. Diba? Pagka-delay, diba? Imagine pag na-delay jowa mo, hirap yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Alright, tawagan niya. Kadali over at 7212429. Papahinga lang ako.